Makibalita tayo sa Tacloban City, Leyte. Naroon po ang kasama nating si Ian Cruz. Ian. Igan, hanggang sa mga sandaling ito nga ay tulong para sa pagkakaroon ng tubig at pagkain ng hiling ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Tacloban City kundi maging sa buong Leyte matapos nga silang masalanta ng bagyong si Yolanda. Igan, helpless nga ang ating mga kababayan dahil sa wala silang makain at wala silang mainom na tubig. Hindi maiwasan na magkaroon ng looting sa iba't ibang mga establishmento dito sa Tacloban City, partikular nga doon sa downtown at doon pa sa ibang malalaking establishmento. At ang may mga nakakarating na rin sa ating mga balita na maging yung ibang mga bahay ay pinagnanakawan umano dahil nga sa walang makain at walang mainom ang ating mga kababayan dito. Malaking porsyento ng syudad ang talaga namang labis na napinsala ng malakas na hangin ng bagyo na sinabayan pa ng storm surge na umaabot daw ng lagpas sa ikalawang palapag ng mga bahay. Bandang alas 10 sa umaga ay dumating dito kahapon ang Pangulong Noynoy Aquino. Agad niyang tiningnan ang pinsala ng airport at ilang mga nagbabasakali na makasakay sa C-130 plane dito sa airport ang nabigyan pa nga ng tubig ng Pangulo, at magkatapos niyan ay sumakay ng chopper ang Pangulo upang mag-ikot nga sa iba't ibang mga lugar dito upang makita ang kalagayan, gayon na rin makapaghatid ng kaunting tulong ang Pangulo at makausap ang mga national at local official. Habang nasa isang briefing ang Pangulo sa Tacloban City ay bigla itong tumayo at umalis. Ayon sa ilang mga naroon ay tila hindi raw nagustuhan ng Pangulo ang briefing sa kanya kaugnay nga ng pinsala ng bagyo. Pero bumalik din ang Pangulo makaran nga ang 10 minuto at muling sinamahan ang mga miyembro ng gabinete na naroroon. At nang makausap ng media o makausap nga namin ng Pangulo, Igan, sinabi niya nga sapat daw ang supply ng pagkain dahil may stock daw ang NFA dito sa kanilang warehouse. Nag-repack na raw ang mga taga-NFA at ang DSWD para mabigyan ng kahit tigta 3 kilo man lamang na mga bigas ang ating mga kababayan. At Igan, narito ako ngayon sa paliparan nga dito sa Tacloban Airport. Makikita nga natin napaka-tindi ng pinsala. Itong karamihan sa mga nandirito ngayon ay mga kagamitan, kagaya ng mga aircon, mga sasakyan, iba't ibang mga bagay dito sa airport. At sa ngayon, Igan, makikita natin na ito yung mismong bubong ng Tacloban Airport. Ito yung mga opisina ng iba't ibang mga airlines. Sa iba't ibang mga bahagi naman ito, yung departure and arrival area. Makikita natin talagang wasak na wasak. Hanggang lagpas daw sa bubong na yan, yung tubig. Kaya naman makikita natin, grabe talaga yung sinapit na pinsala dito. Yun ang nangyari, Igan, kaya naman wasak na wasak at parang kinarambola nga itong lugar na ito. Dito rin sa aking kinatatayuan, makikita natin napakaraming mga tao sa bahaging yan. Yan yung mga nagpabakasakali na mag-chance passenger sa mga dumarating na mga C-130 plane mula Maynila at Cebu. Napakarami na nila. Tinalo pa nga yung pila nga, sinasabi nung pila nung napakaraming para sa relief goods. Pero umaasang ating mga kababayan, sana ng araw ay dumating ang tulong dito, lalo na yung tubig, pagkain at ang hiling din nila, Igan, sana ay dumating kaagad yung responde mula sa iba't ibang mga rehiyon ng PNP at ng AFP upang ma-restore yung law and order nang hindi na mangyari nga yung nakawan sa iba't ibang mga establishmento at mga bahay dito sa Tacloban at sa buong Leyte at sa iba pang mga napinsala ng bagyong Yolanda. Yan muna ang latest mula rito sa kinaroroonan sa Tacloban City. Sa iyo, Igan. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Ian Cruz.